May mga karakter sa Bob Esponja na matagal nang kasama at mayroon ding saglit lang lumitaw bago nawala sa istorya. Halimbawa, si Calamardia ay halos inayos na ang buhay ni Calamardo at si Plano ay umiral lang para ibuli si Bob Esponja. Kaya ngayon, tingnan natin ang mga karakter na ito na hindi na muling lumitaw sa Bob Esponja. Kachipora. Ang karakter na ito ay pinsan ni Bob Esponja. Nang makatanggap si Bob ng liham na pupuntahan nito ang kanyang mga magulang, labis siyang natakot. Pinirmahan ni Kachipora! Nakawala na sa kulungan ng pinsan na si Kachipora. Noong bata pa sila, madalas asarin ni Kachipora si Bob Esponja para lang sa katuwaan. Kaya naman sineseryoso ni Bob ang banta at tumakbo siya papunta sa bahay ng kanyang mga magulang na ngayon ay parang eksena ng krimen. Pagkatapos, pumunta siya sa lola niya at hinarap si Kachipora. Pero lumalabas na si Kachipora ay hindi lumaki mula pagkabata, kaya ngayon ay hindi na niya kayang saktan si Bob. Pagkatapos noon, hindi na namin siya nakita ulit. Sabi ng iba, bumalik siya sa kulungan o umalis sa Bikini Bottom dahil sa hiya. Si Jim, ang orihinal na kusinero ng Krusty Krab ay lumitaw sa season 5. Dumating siya sakay ng gintong limusina. Ibinunyag ni Don Cangrejo na si Jim ang pinakamahusay na empleyado sa kasaysayan. Nagduda si Bob Esponja, ngunit matapos matikman ang burger ni Jim, humanga siya. Tinuruan ni Jim si Bob Esponja parang tunay na ninja at binigyan siya ng payo ng matalinong isda. Sinabi niya na para maging tunay na dakila, kailangan niyang gumawa ng sariling pamana sa labas ng Krusty Krab. Ibig sabihin halos sinabi niya na magbitiw siya sa trabaho. Kaya dahil doon, malamang si Jim ay may sarili na siyang restauran kung saan siya ang namumuno at siya ang boss. Ang kakaiba, hindi na natin siya muling nakita kahit sa anibersaryo ng Krusty Krab. Pero ayos lang, ang mahalaga alam nating naging matagumpay siya. Ang Alaskan Bullworm ay lumitaw sa season 2 na winawasak ang lahat ng madaanan niya at nakita natin ang ilang mga isda na malungkot at nagrereklamo na kinain nito ang kanilang mga gamit. Sinubukan ni Arenita na harapin ito pero masyadong malaki para sa ardilya kaya nagbungkahi si Patricia ng isa sa mga tanga niyang ideya na maaring gumana. Iminungkahi niyang ilipat ang Bikini Bottom pero malinaw na napakasamang ideya yon. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhang dulot ng uod sa dagat na ito, hindi na namin siya muling nakita. Baka kinain siya ng pating o nadpa siya lang lumipat sa ibang bayan para sirain yon tulad ng ginawa niya sa Bikini Bottom. Ang lalaki na nakasuot ng gorilla costume at si George ang isda ay lumalabas sa dulo ng episode na nagkaroon ako ng aksidente. Na nagsisimula ng mawalan ng kontrol ang lahat, biglang lumitaw ang isang lalaki na nakasuot ng gorilla costume kasama ang isang isda na ang pangalan ay George. Medyo nakakabahala ito at kung iisipin mo, parang sinusubukan nilang maghanap ng impormasyon o gumawa ng isang bagay na ilegal. Nang madiskubre nilang nahuli sila, agad silang nag-react pero wala na silang nagawa. Tao sa ilalim ng dagat sa Bikini Bottom. Dahil parang sila ay mga espiya, pero hindi ito nilinaw ng serye. At ang masama pa, wala man lang nabanggit o tinukoy kung paano naresolba ang kasong ito. Pasemos a uno de los episodios. Wala na natira agad-agad ng malaman nila, wala na natira agad ng malaman ko na nadiskubre sila. Parang wala nang natira nang nadiskubre sila. Sa pagkakataong ito, si Plankton, sa kanyang matinding pagnanais na makuha ang formula ng Krabby Patty, ay nagpa siya na gawin ang pinakamatinding paraan na posible. Nakawin ang DNA ni Don Cangrejo at sa ganoon ay makagawa ng isang clone. Pero isang clone na kalahating Plankton at kalahating Cangrejo. Grabe mga kaibigan, ang wild ng ideyang yan. Dahil sa malinaw na dahilan, nauwi sa pagkawala ng kontrol ang planong ito. Dahil ang clone ay hindi sumusunod sa kahit sino, kahit kay Plankton o kay Don Cangrejo. Itong primitibo ay agad nakuha ang kontrol sa Krusty Krab at Chum Bucket, kaya naging boss siya sa loob ng halos 2 minuto lang. At kapag hindi na niya kailangan sina Plankton at Don Cangrejo, pinaalis na lang niya sila na parang wala lang. Di dyan na kailangang gawin ni na Plankton at Don Cangrejo ang isang bagay na hindi sukat akalain. Magtulungan para mapigilan ang kopyang ito. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, natuklasan nila na kapag nagbabanggaan sila malapit sa kopya, nahahati ito.
Kaya halos ang tanging paraan para talunin ito ay ang magbanggaan sila ng walang tigil hanggang sa tuluyang masira ang eksperimento. Pagkatapos ng matinding bugbog, basta na lang naglaho ang kopya. At wala nang muling nagbanggit na nagkaroon ng kopya na may DNA ni Don Cangrejo na muntik ng kontrolin ang buong negosyo sa Bikini Bottom. At bueno, kahit paano sa clone na ito, sigurado tayong tuluyang nawasak ang kopyang ito kaya hindi na natin siya muling nakita. Maliban kung muling maglokos si Plankton at magpasya ulit gumawa ng bago. Plano. Sa episode na Ang Nambubuli, grabe ang pangalan, ipinakilala ni Mrs. Puff ang bagong estudyante sa klase. At kahit na parang normal lang ang lahat, ang isdang ito ay nagsasabi lang na gusto niyang manipa ng puwet. Kaya naman natakot ng todo si Bob Esponja. Ito naging unang beses na sipa ang kanyang puwet. Nagdesisyon si Bob na tumakbo at tumakas sa buong Bikini Bottom. At syempre, ginagawa niya ang gagawin ng karamihan sa atin. Isusumbong niya ito sa kanyang mga magulang. Pero nalaman lang natin na pati ang tatay ni Bob ay natatakot din sa kanya. Pero sige, lang sa wakas ay tinupad ni Plano ang kanyang banta at binugbog si Bob. Aba, sorpresa! Tinanggap ni Bob lahat ng suntok ni Plano. Lubos na nadismaya si Plano at nawala ng saysay ang kanyang buhay. Kaya pagkatapos noon, naglaho na siya. Hindi na natin siya muling nakita sa kahit anong ibang episode. May mga teorya na siya ay pinaalis o lumipat ng paaralan. Pero kung iisipin nyo, ang pinakamakatuwiran ay hindi kinaya ni Plano ang kahihiyan. Kaya nagpasya siyang lumipat ng syudad at sigurado dun siya tumira sa kailaliman o sa pinakamalayong lugar para walang makakakilala sa kanya. Ngayon, dumako naman tayo kay Calamardia. Sa mahal ko ang pusit na yan, nakilalang malaking pusit na unang pag-ibig ni Calamardo. Si Calamardo ay puro reklamo at sinasabi kay Bob Esponja na hindi totoo ang pag-ibig. Bigla na lang dumating ang isang magandang babae sa Krusty Krab. Halos himatayin si Calamardo sa gulat. Kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Buti na lang dumating si Bob Esponja gamit ang kanyang mga kakayahang mangakit at napasagot niya si Calamardia para kay Calamardo. Inayos ni Bob Esponja ang dati nila at tinuruan pa si Calamardo para hindi pumalpak. Siyempre, si Calamardo hindi niya alam kung ano ang sasabihin o paano panatilihin ang usapan. At nang lumala ang lahat, itinulak siya ni Bob Esponja pababa ng hagdan. Sumabog si Calamardo. Nagsimula siyang sumigaw, sobrang galit at taranta. Nang sandaling yon, narinig ni Calamardia ang lahat. At ayun, nakakatuwa, tuluyang na in love si Calamardia sa naging reaksyon ni Calamardo at pumayag siyang makipag-date dito. Ayun lang! Mukhang isang date lang ang itinagal ni Calamardo kay Calamardia dahil hindi na natin muling nakita si Calamardia. Wala tayong nakita kahit anong palatandaan na lungkot si Calamardo nang mawala siya. Ano nga bang nangyari? Kung kilala mo si Calamardo, malamang siya pa ang nagpaalis kay kawawang Calamardia kasi totoo naman ni sarili niya hindi niya kayang tiisin. Bukod pa doon, dahil magkapareho sila, tingin ko naging kasing sungit din ni Calamardo si Calamardia. Tulad ng nakita natin sa lungsod ng mga Calamardo. Sobrang boring na, kaya bumalik na lang si Calamardo sa Bikini Bottom. At ito ang lahat ng mangyari sa bawat karakter na isang beses lang lumabas sa Bob Esponja. Ilagay ninyo sa mga komento kung sino ang gusto ninyong bumalik.